3 taon akong naging bulag. 3 taon akong naging katulong na walang sweldo sa sarili kong tahanan. Akala ko pag-ibig ang nagpapatakbo sa pagsasama namin ni Robert. Pero isang malaking panloloko lang pala ang lahat. Habang nagpapakapagod ako sa trabaho, ang perang para sana sa gamot ng nanay ko, dahan-dahan nilang ninanakaw para sa luho ng pamilya niya. Pero tapos na ang panahon ng pagyak. Kung akala nyo ay mananatili akong biktima, diyan kayo nagkakamali. Handa na ba kayong makita ang reynang binaliwala nyo habang binabawi niya ang lahat? Sino nga ba ang tunay na mawawalan sa huli? Robert, kailan mo ba ililipat sa pangalan ko ang titulo ng bagong bahay sa Quezon City? Pagod na ako sa kakahintay sa pangako mo. Ang boses ni Mama Mabel ay umalingaw-ngaw sa loob ng silid, matalas at puno ng pagmamalaki. Huwag kang mainip, Ma. Konting diskarte na lang. Sa susunod na buwan, makukuha ko na ang huling pirma ni Loren. Akala niya, investment namin yun para sa aming future at sa magiging anak namin. Napakadaling utuin ng babaeng yan, parang ATM na kusang naglalabas ng pera habang tayo ang nagpapakasasa. Naririnig ni Lauren ang bawat salita mula sa labas ng bahagyang nakabukas na pinto. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa hawakan ng mabigat na paper bag na naglalaman ng mga paboritong prutas at gamot ni Mama Mabel. Ibinili niya ang mga iyon gamit ang huling sentimo ng kanyang overtime pay, kahit na ang ibig sabihin nito ay kailangang magtiis muna ang kanyang sariling ina sa lumang reseta ng gamot sa high blood. Ang bawat tawa ni Robert, ang asawang itinuring niyang mundo, ay parang mga piraso ng bubog na bumaon sa kanyang pandinig. Ang halakhak na dati ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan, ngayon ay tila tunog ng isang mapang-uyam na kanta. Ang bag ng mga dalandan ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang mga daliri. Walang ingay na nalaglag ang mga prutas sa makapal na carpet. Gumulong ang mga ito patungo sa dilim, gaya ng kanyang mga pangarap na isa-isang naglalaho. Nararamdaman ni Lauren ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang itulak ang pinto at isampal sa kanila ang mga resibo ng lahat ng paghihirap niya, ngunit ang kanyang katawan ay tila naging isang estatwa ng yelo. Ang lamig na nagmumula sa kanyang puso ay dahan-dahang gumagapang sa kanyang mga ugat, pinapatay ang bawat init ng pag-ibig na 3 taon niyang inalagaan. Ang mga luha ay nagbabadyang pumatak, ngunit pilit niya itong pinigil. Sa sandaling ito, ang sakit ay pinalitan ng isang matalas na pagkaunawa. Tumingin siya sa kanyang kaliwang kamay, sa gintong singsing na simbolo sana ng kanilang sumpaan. Ang kinang nito ay tila isang malaking insulto sa kanyang pagkatao. Naalala niya ang bawat gabi na nagpuyat siya sa trabaho para lamang makapag-ambag sa kanilang joint account. Ang account na inakala niyang pundasyon ng kanilang pamilya, ngunit naging kuta pala ng kanyang pagdurusa. You're so genius, anak. Hayaan mo lang siyang mag-isip na kailangan ka niya. After all, she's just a glorified maid with a salary. Dagdag pa ni Mama Mabel, kasunod ang tunog ng pag-untog ng mga baso ng wine, tila nagdiriwang sa tagumpay ng kanilang panloloko. Isang tanong ang paulit-ulit na bumubulong sa isipan ni Lauren, habang dahan-dahan siyang umaatras palayo sa pintong iyon. Ito ba ang halaga ng aking katapatan? Ito ba ang kapalit ng pag-aalaga ko sa pamilyang hindi naman ako itinuring na tao? Sa bawat hakbang niya palayo, ang bawat ala-ala ng kanilang matatamis na sandali ay tila mga dahong natutuyo at nagiging abo. Huminto siya sa dulo ng pasilyo at tumingin sa labas ng bintana kung saan nagsisimula ng magdilim ang langit. Ang anino ng kanyang sarili sa salamin ay tila isang estranghero, isang babaeng pagod, sugatan at binaliwala. Ngunit sa likod ng mga matang puno ng pait, may isang mitsa ng galit ang nagsisimulang mag-apoy. Isang apoy na hindi basta-basta mamamatay hanggat hindi na ibabalik sa kanya ang lahat ng kinuha nila. Sino nga ba ang mas talo? Ang taong nagmahal ng tapat o ang mga taong nagnakaw sa gitna ng pagtitiwala? Isang huling sulyap ang ibinigay niya sa pinto ng silid bago siya tuluyang lumisan sa bahay na iyon na kailanman ay hindi naging kanya. Sa kanyang isip, isang pangako ang nabuo, mas matitibay pa sa anumang titulo ng lupa. Robert, Mama Mabel, ibinigay ko sa inyo ang lahat, pero kinuha niyo pati ang aking dangal. Ngayon, panoorin niyo kung paano ko sisirain ang bawat pader na itinayo niyo gamit ang aking pawis at luha. Magsisimula na ang tunay na laro. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay tila naging isang saksi sa isang tahimik na deklarasyon ng digmaan.
Habang ang ulan ay nagsisimulang pumatak sa labas, tila ito rin ang huling paghuhugas ng kanyang mga luha para sa isang asawang matagal na niyang pinatay sa kanyang puso. Hon, bakit ngayon ka lang? Kanina pa nagrereklamo si Mama, gutom na raw siya. Ang boses ni Robert ay sumalubong kay Lauren. Pagpasok niya sa kusina, puno ng huwad na pag-aalala na dati ay nagpapabilis ng tibay ng kanyang puso. Ngunit ngayon, ang bawat kataga ay tila lason na nanunuot sa kanyang pandinig. Tiningnan ni Lauren ang kanyang asawa, ang maayos na gupit ng buhok, ang plansadong polo shirt na siya mismo ang naghirap na ayusin, at ang mga matangkayang magsinungaling ng walang kurap. Pasensya na, medyo natagalan lang sa palengke. Maraming tao. Mahinahong sagot ni Lauren. Ang kanyang boses ay patag, walang emosyon, parang isang dagat na kalmado bago ang isang malakas na bagyo. Inilapag niya ang mga plastik ng pinamili sa mesa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin, kaya mabilis niya itong itinago sa ilalim ng kanyang apron. Anong binili mo? Sana naman ay hindi puro taba ang karne na nakuha mo, Lauren. Alam mo namang bawal iyan sa high blood ko? Singhal ni Mama Mabel habang papasok sa kusina. Dala ang kanyang karaniwang aura ng pagiging matapobre. Naupo siya sa dulo ng mesa, tila isang reynang naghihintay na pagsilbihan ng kanyang alipin. Lihim na napakapit si Lauren sa gilid ng lababo. Naisip niya ang kanyang sariling ina, si Aling Teresa, na sa mga sandaling ito ay baka tuyong isda lamang ang ulam at tinitiis ang sakit ng katawan para hindi makaabala sa kanya. Samantalang ang babaeng nasa harap niya na nilustay ang perang para sana sa gamot ng kanyang ina ay may gana pang magreklamo. Adobong manok ang lulutuin ko, Ma. Tinanggalan ko na ng balat para healthy. Wika ni Lauren habang nagsisimulang maghiwa. Ang bawat diin ng kutsilyo sa kahoy na sangkalan ay tila isang pagpapakawala ng kanyang kinikimkim na galit. Sa bawat hiwa, iniisip niya ang bawat kasinungalingang ipinukol sa kanya ng pamilyang ito. Habang kumakain, ang katahimikan sa hapag ay binabasag lamang ng tunog ng mga kubyertos na tumatama sa porselanang plato. Para kay Lauren, ang bawat kalansing ay tila isang babala. Pinagmamasdan niya si Robert mula sa gilid ng kanyang mga mata. Nakikita niya ang palitan ng makahulugang tingin ng mag-ina. Ang mga ngiting lihim, ang mga bulong na tila mga ahas na naglalayag sa ilalim ng mesa. Hon, may sasabihin sana ako, panimula ni Robert habang nagpupunas ng bibig. Inayos niya ang kanyang pagkakaupo at nagpakawala ng isang mabigat na buntong hininga, ang istilong palaging ginagamit niya kapag may hihilingin siya. Alam mo naman yung project na kinuha ko sa opisina, di ba? Nagkaroon ng konting aberya sa budget. Kailangan ko ng dagdag na 500,000 para hindi ma-pull out ang investment natin. Napatigil si Lauren sa pagsubo. Ang pagkain sa kanyang bibig ay tila naging lasang abo. 500,000. Alam niyang ito ang halagang kulang para sa huling bayad sa furniture at dekorasyon ng bagong bahay na lihim nilang binili para kay Mama Mabel. Malaking pera yon, Robert. Halos wala na tayong natira sa savings natin dahil sa huling emergency na sinabi mo, sagot ni Lauren, pilit na pinapanatili ang pagiging inosente sa kanyang tinig. Investment naman ito, Lauren. Huwag kang makitid ang utak. Sabat ni Mama Mabel, ang kanyang boses ay tumaas ng isang nota. Para rin ito sa kinabukasan nyo. Konting sakripisyo lang, parang hindi ka naman asawa niyan. Dapat ay sinusuportahan mo ang anak ko sa abot ng makakaya mo. Hon, promise, huling hiram ko na ito. Kapag nag-payout ang project, ibabalik ko lahat sa account mo plus interest pa. Isipin mo na lang para ito sa dream house na pinapangarap natin. Dagdag ni Robert, sabay hawak sa kamay ni Lauren. Ang haplos ni Robert ay tila isang uod na gumagapang sa balat ni Lauren. Gusto niyang bawiin ang kanyang kamay, gusto niyang isigaw na alam na niya ang lahat, pero kailangan niyang magtiis. Ang paghihiganti ay isang putahe na masarap ihain ng malamig. Pag-iisipan ko, Robert. Titingnan ko kung ano pa ang pwedeng ma-withdraw sa iba nating fund, sabi ni Lauren, sabay bawi ng kanyang kamay para kunin ang mga pinagkainan. Habang nakatalikod siya at naghuhugas ng pinggan, narinig niya ang mahinang hagik-gik ni Mama Mabel at ang bulong ni Robert na nagsasabing, "Sabi sa inyo, Ma, hindi tayo matatanggihan yan." Tumulo ang isang butil ng luha ni Lauren, direkta sa bula ng sabon sa lababo. Ito na ang huling luha na sasayangin niya para sa kanila. Sa bawat pagkuskus niya sa plato, isang plano ang dahan-dahang nabubuo sa kanyang isipan. Hindi lang pera ang babawiin niya. Babawiin niya ang kanyang buhay, ang kanyang dangal,
At sisiguraduhin niyang sa huli, wala silang matitirang kahit isang sentimo o kahit isang pirasong dignidad. Ngunit paano niya gagawin iyon kung ang mismong bangko na pinagkakatiwalaan niya ay tila kakampi rin ni Robert? Isang lihim na dokumento ang nakita niya kanina sa bag ni Robert. Isang dokumento na may lagda na kamukhang-kamukha ng sa kanya. Hanggang saan ang kaya ninyong nakawin sa akin? Bago kayo mabulag sa sarili ninyong kasakiman, bulong ni Lawrence sa kanyang sarili, habang ang kanyang reflection sa madilim na bintana ay tila naging isang anino ng isang babaeng handa ng maningil. Kinabukasan, bitbit ang isang maliit na supot ng tinapay. Tinahak ni Lauren ang pamilyar na eskinita patungo sa bahay ng kanyang ina. Malayo ang mundong ito sa subdivision na tinitirhan nila ni Robert. Dito, ang bawat hininga ng paligid ay amoy usok at alikabok. Ngunit dito lamang nararamdaman ni Lauren ang tunay na pagtanggap. Gayunpaman, sa bawat hakbang niya papalapit, ang bigat sa kanyang dibdib ay lalong tumitindi. Nadatnan niya ang kanyang ina, si Aling Teresa, na nakaupo sa isang lumang tumba-tumba, pilit na itinatali ang isang punit na bahagi ng kanilang kortina. Ang bawat galaw ng matanda ay mabagal, bakas ang panghihina ng mga tuhod na ilang dekadang nagtrabaho bilang labandera para lamang mapagtapos si Lauren sa pag-aaral. Nay, bakit po kayo gumagawa niyan? Sabi ko naman sa inyo, magpahinga lang kayo, malumanay na sabi ni Lauren habang mabilis na lumapit para kunin ang karayom sa kamay ng ina. Ay, Lauren, nandito ka pala anak. Wala lang ito, pampalipas oras lang. Sayang naman kasi kung bibili pa ng bago, marami pa tayong dapat unahin na bayarin, sagot ni Aling Teresa na may kasamang pilit ng ngiti. Ngunit ang ngiting iyon ay hindi nakarating sa kanyang mga mata na tila may itinatagong pait. Napatingin si Lauren sa maliit na lamesa sa tabi ng higaan ng ina. Doon ay nakita niya ang isang platito na may kalahating piraso ng tuyo at isang mangkok ng kanin na tila kanina pa malamig. Sa tabi nito ay ang lalagyan ng gamot, walang laman. Ang maintenance para sa puso ni Aling Teresa ay 3 araw na palang ubos. Isang matalim na sakit ang gumuhit sa puso ni Lauren. Naalala niya ang 500,000 pisong hinihingi ni Robert kagabi para sa dekorasyon ng bahay ni Mama Mabel. Ang halagang iyon ay sapat na para mapagamot ang kanyang ina sa pinakamahal na ospital sa loob ng maraming taon, ngunit napunta lamang sa mga kurtinang ginto at gamit na kristal ng mga taong walang ginawa, kundi hamas-hamasin siya. Nay, hindi ba sabi ko sa inyo, huwag ninyong titiisin ang gamot nyo? Bakit hindi nyo sinabi sa akin na ubos na? Garalgal ang boses ni Lauren. Anak, alam ko namang marami kayong gastusin ni Robert. Ayaw ko nang maging pabigat pa. 1 linggo lang naman makakabili rin tayo pagdating ng sweldo mo, pagpapakalma ng ina habang hinahaplos ang pisngi ni Lauren. Ang haplos na iyon, na dati ay nagbibigay ng lakas kay Lauren, ngayon ay naging mitya ng kanyang pagsisisi. Naramdaman niya ang gaspang ng palad ng ina, ang mga lamat ng hirap na kailanman ay hindi niya nagawang burahin dahil ang lahat ng kanyang kinikita ay napupunta sa pamilya ng asawa. Hindi kayo pabigat, Nay, hinding-hindi, bulong ni Lauren habang isinasandal ang kanyang ulo sa kandungan ng ina. Doon, hindi na niya napigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha. Walang hikbi, walang tunog, tanging ang init lamang ng mga luha na bumabasa sa duster ni Aling Teresa. May problema ba, anak? Pinag-aawayan niyo ba ni Robert ang pagpunta mo rito? Tanong ni Aling Teresa. Ang kanyang boses ay puno ng pangamba. Kung dahil sa akin kaya kayo nagkakaasalan, huwag mo na akong intindihin. Ayaw kong masira ang pagsasama niyo. Napatingala si Lauren. Nay, kung malaman niyo ba na ang lahat ng tiniis niyo ay dahil sa panloloko ng ibang tao, mapapatawad niyo ba ako? Kumunot ang noo ng matanda, tila hindi naintindihan ang lalim ng hugot ng anak. Ngunit bago pa makasagot si Aling Teresa, isang malakas na katok ang bumasag sa katahimikan ng kanilang maliit na tahanan. Pagbukas ni Lauren ng pinto, bumungad sa kanya ang isang tauhan mula sa isang kilalang bangko, may dalang sobrang kulay kape. Magandang hapon po. Kayo po ba si Mrs. Lauren Ilustre? May kailangan lang po kaming i-verify tungkol sa foreclosure notice ng property ninyo sa probinsya na ginawang collateral para sa isang loan, wika ng lalaki. Nanigas si Lauren. Ang property sa probinsya ay ang tanging lupang naiwan ng kanyang ama para kay Aling Teresa. Kailanman ay hindi niya iyon ginamit na collateral. Ang tanging may access sa mga titulo niya ay si Robert. Sa likuran niya, narinig ni Lauren ang marahas na pag-ubo ng kanyang ina
at ang tunog ng pagkabasag ng baso sa sahig. Ang lihim na akala ni Lauren ay pera lamang ang nananakaw, ay mas malalim at mas mapanira pa pala. Anong property, Lauren? Anak, ang lupa ng tatay mo? Ang nanghihinang boses ni Aling Teresa ay tila isang huling hudyat ng pagguho ng lahat ng pinagkakatiwalaan ni Lauren. Tumingin si Lauren sa malayo, sa direksyon ng Marangyang Subdivision, kung saan nakatira ang kanyang asawa. Sa bawat pintig ng kanyang puso, tanging isang salita ang nananatili. Pananagutan. Ma'am, ayon sa aming records, pirmado ninyo at ng asawa ninyo ang lahat ng dokumento. Kung hindi mababayaran ang interes sa loob ng 2 linggo, mapipilitan ang bangko na kunin ang lupa. Ang mga salita ng lalaki ay tila mga palasong bumabaon sa dibdib ni Lauren, habang nakatayo siya sa harap ng pintuan ng kanilang maliit na tahanan. Hindi na niya marinig ang iba pang sinasabi nito. Ang tanging naririnig na lamang niya ay ang mabilis at marahas na pintig ng kanyang sariling puso. Paano nagawa ni Robert na gayahin ang kanyang pirma? Kailan pa ito nagsimula? Aalis na muna ako, Nay. Huwag kayong mag-alala, aayusin ko ito. Pangako, bulong ni Lauren sa kanyang ina bago siya mabilis na lumabas. Dala ang mga kopya ng dokumentong iniwan ng bangko. Hindi siya pwedeng umiyak ngayon. Ang luha ay para sa mga mahihina at sa sandaling ito, kailangan niyang maging kasing tigas ng bakal. Tinawagan niya ang tanging tao na alam niyang makakatulong sa kanya, si Marco. Si Marco ay isang matalik na kaibigan mula pa nung kolehiyo, isang mahusay na abogado na matagal nang nagbabala sa kanya tungkol sa sobrang pagtitiwala kay Robert. Ngunit binaliwala niya noon dahil sa bulag na pag-ibig. Nagtagpo sila sa isang maliit at tago na coffee shop. Nang makita ni Marco ang hitsura ni Lauren, ang mga matang puno ng pait at ang mga kamay na hindi tumitigil sa panginginig, agad itong lumapit at inabutan siya ng tubig. Lauren, anong nangyari? Bakit ganyan ang itsura mo? Tanong ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng tunay na pag-aalala. Inilapag ni Lauren ang mga dokumento sa mesa. Ginamit ni Robert ang lupa ni Nanay Marco. Pineke niya ang pirma ko. Hindi ko alam kung gaano pa karaming utang ang nakapangalan sa akin nang hindi ko alam. Tahimik na binasa ni Marco ang mga papel. Habang tumatagal, ang kanyang mukha ay lalong nagiging seryoso. Hindi lang ito basta utang, Lauren. Ang scheme na ginamit dito ay masyadong kalkulado. Tumingin ka rito. Itinuro ni Marco ang isang maliit na detalye sa dulo ng dokumento. Ang perang nakuha sa loan na ito ay hindi napunta sa joint account ninyo. Inilipat ito sa isang kumpanya, isang shell company na nakapangalan sa kapatid ni Robert. Naramdaman ni Lauren ang panunuot ng lamig sa kanyang mga buto. Hindi lang si Robert at si Mama Mabel ang kasabwat. Ang buong pamilya Ilustre ay nakikinabang sa kanyang paghihirap. Pinagmumukha siyang tanga ng mga taong pinaglilingkuran niya araw at gabi. Kailangan natin ng matibay na ebidensya bago tayo kumilos, Lauren. Kung susugod ka ngayon, itatatuwa lang nila ang lahat. At dahil asawa mo siya, mahihirapan tayong patunayan ang forgery kung wala tayong orihinal na kopya ng mga files niya, paliwanag ni Marco. May access ka ba sa laptop niya? Or sa vault sa loob ng kwarto nila ni Mabel? Wala, palaging nakakunci ang opisina niya sa bahay. At ang vault, tanging si Mama Mabel lang ang may alam ng code, sagot ni Lauren, habang ang kanyang isipan ay mabilis na nag-iisip ng paraan. Kung ganoon, kailangan mong maging espiya sa sarili mong tahanan, seryosong wika ni Marco. Huwag mong ipakita na may alam ka. Ipagpatuloy mo ang pagiging mabuting asawa habang unti-unti nating kinukuha ang mga ebidensya. Hahanap din ako ng paraan para matrace ang bank accounts nila sa ibang bansa, kung meron man. Bago sila maghiwalay, may iniabot na maliit na recorder si Marco kay Lauren. Gamitin mo ito, ang bawat pag-amin, ang bawat insulto. Lahat ng maririnig mo, i-record mo. Sa mata ng batas, kailangan natin ng boses nila. Pag-uwi ni Lauren sa bahay, nadatnan niya si Robert na nakaupo sa sofa, umiinom ng kape habang nanonood ng balita. Mukhang napaka-inosente nito, napaka-amo, tila hindi kayang pumatay ng langaw. Hon, nasaan ka galing? Pinag-alala mo ako. Sabi ni Mama, umalis ka raw nang hindi nagpapaalam. Sabi ni Robert sabay tayo at lumapit para halikan siya sa noo. Sa loob ni Lauren, gusto niyang isigaw ang lahat ng kanyang nalaman. Gusto niyang sampalin ang mukhang iyan hanggang sa magkapasa-pasa. Ngunit naalala niya ang bilin ni Marco. Pinilit niyang ngumiti, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Pasensya na, Hon, may pinuntahan lang akong kaibigan na nangangailangan ng tulong.
sagot ni Lauren. Ang kanyang boses ay malambot, sapat na para hindi maghinala si Robert. Ah, ganun ba? Anyway, huwag mong kalimutan yung hinihingi ko ha. Kailangan na talaga yun para sa project. Paalala ni Robert bago ito bumalik sa pag-upo. Habang paakyat ng hagdan, narinig ni Lauren ang mahinang pagbukas ng pinto sa kwarto ni Mama Mabel. Nakita niya ang matanda na nakasilip. Ang mga mata nito ay mapanuri. Tila isang buwayang naghihintay ng maling galaw ng kanyang biktima. Isang mensahe ang pumasok sa cellphone ni Lauren mula sa isang hindi kilalang numero. Binasa niya ito habang nasa loob ng banyo. Hindi lang bahay ang ninanakaw nila. Itanong mo kay Robert kung nasaan ang insurance policy ng tatay mo. Napahawak si Lauren sa lababo. Ang kanyang ama ay namatay sa isang aksidente sa trabaho 5 taon na ang nakalilipas. Ang akala niya ay walang naiwang insurance dahil sa aberya sa papeles. Sino ang nagpadala ng mensaheng ito? At ano pa ang itinatago ng pamilya Ilustre sa ilalim ng kanilang marangyang pamumuhay? Ang bawat sulok ng bahay na inakala niyang santuwaryo ay naging isang madilim na maze ng mga kasinungalingan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya ang biktima na naliligaw. Siya na ang mga ngaso na naghihintay ng tamang sandali. Ang bawat hakbang ni Lauren sa makintab na sahig ng kanilang bahay ay tila paglalakad sa ibabaw ng maliliit na patalim. Kailangan niyang maging maingat. Kailangang manatiling kalmado ang kanyang mukha habang ang kanyang kalooban ay naglalagablab sa galit. Ang mensahe tungkol sa insurance ng kanyang tatay ay patuloy na gumugulo sa kanyang isipan. Ngunit sa ngayon, may mas malapit na panganib siyang dapat harapin. Lauren, halika rito sa kwarto ko. Tulungan mo akong mamili ng isusuot para sa lunch namin ng mga kumare ko, sigaw ni Mama Mabel mula sa itaas. Ang boses nito ay puno ng awtoridad, tila isang utos na hindi pwedeng baliin. Huminga ng malalim si Lauren at umakyat. Nadatnan niya ang matanda na nakaharap sa malaking salamin, napapalibutan ng mga mamahaling damit at alahas na alam ni Lauren na galing sa kanyang pinaghirapang pera. Alin dito ang mas bagay? Itong kulay lila o itong asul? Gusto kong magmukhang elegante, yung kitang-kita na asensado ang anak ko, ani Mama Mabel, habang itinataas ang 2 gown. Hindi man lang ito lumingon sa kanya. Bagay po sa inyo ang lilama, mas lilitaw ang kulay nyo, sagot ni Lauren sa malambot na tinig. Lumapit siya para tulungan ang matanda na ayusin ang buhok nito. Sa bawat haplos niya sa magaspang na buhok ni Mabel, naramdaman niya ang isang matinding pandidiri habang inaabot ni Lauren ang isang kwintas sa jewelry box ni Mabel. May isang bagay na kumuha ng kanyang atensyon. Sa isang maliit na velvet pouch na nakatago sa sulok, may isang kumikinang na bagay ang sumilip. Dahan-dahan, sa gitna ng pagkakaabala ni Mabel sa pag-aayos ng makeup, hinila ni Lauren ang pouch. Halos tumigil ang pagtibok ng puso ni Lauren nang makita ang laman nito. Isang gintong singsing na may maliit na asul na bato sa gitna. Kilalang-kilala niya ang singsing na iyon. Yun ang wedding ring ng kanyang ina, ang tanging alaala na iniwan ng kanyang ama bago ito mamatay. Nawala ang singsing na iyon noong nakaraang taon, at ang sabi ni Robert ay baka naiwan lang kung saan o nanakaw ng mga batang lansangan. Ano iyang tinitingnan mo? Biglang tanong ni Mama Mabel. Ang kanyang mga mata ay matalas na nakatingin sa refleksyon ni Lauren sa salamin. Mabilis na itinago ni Lauren ang gulat sa kanyang mukha. Wala po ma, ang ganda lang po ng design nitong pouch nyo. Mabilis na inagaw ni Mabel ang pouch mula sa kamay ni Lauren. Ah, iyan ba? Regalo sa akin ni Robert. Sabi niya, vintage daw iyan at galing sa isang subasta. Bagay na bagay sa akin, di ba? Isinuot ni Mabel ang singsing sa kanyang matabang daliri at ipinagmalaki ito sa harap ni Lauren. Naramdaman ni Lauren ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang singsing na simbolo ng wagas na pag-ibig ng kanyang mga magulang ay nasa kamay na ngayon ng isang babaeng walang ibang alam kundi ang manira ng buhay. Gusto niyang bawiin ang singsing. Gusto niyang isampal sa matanda na ninakaw lang iyan ng kanyang anak mula sa kanyang sariling biyenan. Ngunit nanatili siyang tahimik. Ang bawat segundo ng pananahimik niya ay tila isang sumpa na lalong nagpapatibay sa kanyang desisyon. O bakit tila natigilan ka? Naiinggit ka ba? Huwag kang mag-alala, kapag nakaluwag-luwag si Robert sa project niya, baka bilhan ka rin niya ng murang alahas. Mapang-uyam na tawa ni Mama Mabel. Hindi po ma, masaya lang po ako para sa inyo, sagot ni Lauren. Ang kanyang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa, malamig at walang buhay. Pagbaba ni Lauren sa kusina, nadatnan niya si Robert na kakauwi lang. May dala itong isang malaking bouquet ng bulaklak.
For you, Hon, happy anniversary of our first date, sabi ni Robert, na may kasamang matamis na ngiti. Alam kong medyo stress tayo nitong mga nakaraang araw, pero gusto kong malaman mo na ikaw lang ang inspirasyon ko sa lahat ng ginagawa ko. Tiningnan ni Lauren ang mga bulaklak. Pagkatapos ay tumingin siya sa mga mata ni Robert. Nakita niya ang parehong mga mata na nagsinungaling tungkol sa lupain ng kanyang ina, ang parehong mga mata na nagnakaw ng singsing ng kanyang pamilya. Salamat, Robert. Napaka-thoughtful mo talaga, wika ni Lauren. Inabot niya ang mga bulaklak, ngunit imbes na ilagay sa plorera, dinala niya ito sa lababo at isa-isang pinutol ang mga tangkay nito gamit ang gunting, nang hindi inaalis ang tingin sa kanyang asawa. Bakit mo ginagawa yan? Masyadong maikli ang pagkakaputol mo, takang tanong ni Robert. Gusto ko lang siguraduhin na hindi sila agad malalanta, Robert. Gaya ng pag-ibig mo, gusto kong manatili itong fresh hanggang sa dulo, sagot ni Lauren na may kakaibang tono sa boses. Bago pa makasagot si Robert, tumunog ang cellphone ni Lauren. Isang notification mula sa kanyang online banking. May pumasok na malaking halaga, ang pera mula sa insurance ng kanyang ama na akala niya ay nawala na. Ngunit ang mas nakakagulat ay ang pangalan ng nag-transfer. Ito ay mula sa isang account na ang pangalan ay Clarice Illustre. Sino si Clarice? At bakit nasa kanya ang pera na dapat ay kay Lauren at sa kanyang ina? Ang bawat piraso ng puzzle ay dahan-dahang nabubuo, at ang larawang lumalabas ay mas nakakatakot kaysa sa kanyang inaasahan. Bakit ganyan ang tingin mo, Lauren? Parang hindi mo na ako kilala. Ang boses ni Robert ay malambot, tila isang mahinahong kanta, habang dahan-dahan siyang lumalapit kay Lauren sa loob ng madilim nilang silid. Ngunit para kay Lauren, ang bawat hakbang ng kanyang asawa ay tila tunog ng isang banta. Hawak pa rin ni Lauren ang kanyang cellphone. Ang liwanag nito ay tumatama sa kanyang mukhang puno ng pag-aalinlangan. Sino si Clarice, Robert? Bakit siya ang nag-transfer ng pera ng insurance ni tatay sa account ko? Ang boses ni Lauren ay gumaralgal, isang halo ng takot at nagngangalit na galit. Tumigil si Robert sa paglalakad. Saglit na dumaan ang isang anino ng pagkagulat sa kanyang mga mata. Ngunit mabilis itong napalitan ng isang mapang-uyam na tawa. Umupo siya sa gilid ng kama at hinilot ang kanyang sentido. Tila siya pa ang biktima ng isang malaking pagkakamali. Diyos ko, Lauren, akala ko ba ay tapos na tayo sa pagiging paranoid mo? Si Clarice ay pinsan ko na nakabase sa probinsya. Siya ang tinulungan ko para ayusin ang mga papeles ni Tito dahil alam mong wala kang oras noon dahil sa trabaho, paliwanag ni Robert. Tumayo siya at hinawakan ang magkabilang balikat ni Lauren. Siya ang nag-asikaso, kaya sa kanya dumaan ang pera bago ibinigay sa'yo. Imbes na magpasalamat ka, nagagawa mo pa akong paghinalaan? Naramdaman ni Lauren ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang paraan ng pagsasalita ni Robert, ang pagbaliktad ng sitwasyon para magmukha siyang mali, ay isang sining na kabisado na nito. Pinsan, wala kang nabanggit na Clarice sa akin sa loob ng 3 taon, Robert. At bakit Illustre ang apelido niya kung pinsan mo lang siya sa malayo? Lauren, please, huwag nating gawan ng drama ang lahat. Masyado ka lang pagod, baka nakakalimutan mo. Ako ang nagpuyat para lang hindi makuha ng gobyerno ang perang iyan, mading sabi ni Robert. Ang kanyang boses ay naging malamig. Kung ganyan ka palagi, parang sinasabi mo na rin na wala akong kwentang asawa. Ibinibigay ko ang lahat, pero puro duda ang natatanggap ko. Sa sandaling iyon, pumasok si Mama Mabel sa silid ng hindi kumatok. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkairita. Ano na naman ba itong naririnig kong ingay? Lauren, hindi mo ba pwedeng patuluyin ng payapa ang anak ko? Pagod siya sa trabaho, tapos iinterogahin mo na parang kriminal? Ma, nagtatanong lang po ako tungkol sa pera ni tatay. Pera na naman, sigaw ni Mabel, habang itinuturo ang daliri sa mukha ni Lauren. Napakaswerteng babae mo na nga dahil kinuha ka ni Robert kahit wala kang maipagmamalaki. Tapos ngayon ay nagbibilang ka pa ng utang na loob. Utang na loob, Lauren, yan ang wala ka. Ang bawat salita ni Mabel ay parang mga latay ng pamatok sa likod ni Lauren. Tumingin siya kay Robert, umaasang ipagtatanggol siya nito, ngunit nakita niya ang kanyang asawa na tumalikod at nagsimulang magtanggal ng sapatos. Tila wala itong naririnig. Ang katahimikan ni Robert ay mas masakit pa sa mga sigaw ni Mabel. Tumalikod si Lauren at lumabas ng silid. Hindi siya pwedeng magpadala sa galit nila. Sa bawat hakbang niya pababa ng hagdan, ang kanyang isipan ay bumabalik sa pangalang Clarice. Kung pinsan lang ito, bakit tila may itinatagong takot si Robert
nang mabanggit ang pangalan. Pumasok siya sa kusina at uminom ng tubig. Ang lamig ng baso sa kanyang kamay ay nagpabalik sa kanyang wisyo. Kinuha niya ang recorder na ibinigay ni Marco sa loob ng kanyang bulsa. Nakarecord ang lahat, ang pagbaliktad ni Robert, ang pang-iinsulto ni Mabel. Maya-maya narinig ni Lauren ang mahinang pag-uusap sa itaas. Dahan-dahan siyang umakyat at nakinig sa likod ng pinto ng kwarto ni Mabel. Siguraduhin mong hindi niya mahahanap si Clarice, Robert. Alam mong kapag nalaman niya na kapatid mo yun sa labas, at doon napupunta ang kalahati ng pera niya, katapusan na nating lahat. Bulong ni Mabel. Alam ko ma, huwag kang mag-alala. Uto-uto si Loren. Konting lambing ko lang, maniniwala na ulit yan. Bukas kukunin ko na sa kanya ang huling pirma para sa transfer ng titulo ng bahay niyo. Pagkatapos nun, wala na siyang magagawa. Sagot ni Robert na may halong mapanganib ng ngiti sa boses. Napahawak si Lauren sa dingding. Kapatid sa labas, ang perang para sa gamot ng kanyang ina, ang perang pinaghirapan niya sa bawat puyat, ay ginagamit para buhayin ang isang lihim na pamilya. At ang bahay na pinag-iipunan nila, ay ililipat na bukas sa pangalan ni Mabel. Isang matinding pait ang bumalot sa puso ni Lauren. Ang matamis na kasinungalingan na 3 taon niyang nilunok ay naging isang lason na ngayon ay handa na niyang iluwa. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nag-text kay Marco. Ready na ako. Bukas sa huling pirma, tatapusin natin ang lahat. Habang nakatayo sa dilim ng pasilyo, tinitigan ni Lauren ang kanyang refleksyon sa salamin. Hindi na niya nakikita ang babaeng enhunyurak at api. Ang nakikita niya ay isang babaeng may matatalim na mata, handang maningil sa bawat sentimo at bawat luhang ninakaw sa kanya. Sige Robert, maglaro tayo ng huling pagkakataon, bulong ni Lauren sa hangin, habang ang tunog ng ulan sa labas ay tila isang malungkot na palakpakan para sa pagsisimula ng kanyang paghihiganti. Pirma mo na lang ang kulang, Lauren. Isipin mo, regalong pasasalamat ito kay Mama para sa lahat ng pagtitiis niya sa atin sa loob ng 3 taon. Ang boses ni Robert ay puno ng lambing habang inilalapag niya ang mga dokumento sa ibabaw ng counter sa kusina. Sa tabi niya, si Lauren ay abala sa paghihiwa ng mga sangkap para sa handaan sa darating na linggo. Isang malaking salu-salo para sa pagbabasbas ng bagong bahay na inakala ni Lauren na para sa kanilang dalawa. Ang bawat hiwa ng kutsilyo sa karne ay tila isang tugon sa kanyang nararamdamang puot. Matalas at walang pag-aalinlangan. Pati ba ang lupain sa probinsya, Robert? Bakit kailangang isama yon sa collateral para sa renovation ng bahay na ito? Mahinahong tanong ni Lauren. Kahit na sa loob niya ay tila may isang bulkang sasabog. Investment yan, Hon. Mas mabilis lalago ang value niyan kapag naging commercial area na ang paligid. Huwag kang mag-alala, ako ang bahala sa lahat. Sagot ni Robert sabay haplos sa likod ni Lauren. Ang kamay nito ay tila isang malamig na bakal na dumidikit sa kanyang balat, nagpapatayo ng kanyang mga balahibo sa pandidiri. Tumalikod si Lauren para itago ang panginginig ng kanyang mga labi. Sa harap niya, nakasabit sa dingding ang isang lumang litrato nila ni Robert noong bagong kasal pa lamang sila. Ang mga ngiti sa larawang iyon ay tila isang malaking insulto sa kasalukuyang bangungot na kanyang kinakaharap. Kinuha niya ang ballpen at sa harap ni Robert, dahan-dahan niyang itiniyad ang dulo nito sa papel. Isang pirma na magsisilbing huling pako sa krus na kanyang papasandahin sa kanila. Salamat, Lauren. Sabi ko na nga ba hindi mo ako matatanggihan? Ani Robert sabay mabilis na pagkuha sa mga papel, tila natatakot na baka magbago pa ang isip ng asawa. Hindi niya napansin na ang bawat galaw ni Lauren ay may kalakip na lihim na talas. Samantala sa kabilang bahagi ng bahay, maririnig ang malakas na tawa ni Mama Mabel habang kausap ang mga supplier ng catering. Siguraduhin niyo na ang pinakamahal na alak ang isisilbi niyo. Gusto ko mabulag ang mga bisita ko sa gara ng bahay na ito. Wala akong pakialam sa gastos, ang asawa ng anak ko ang bahala sa lahat. Ang bawat kataga ni Mabel ay tila mga tinik na tumutusok sa puso ni Lauren. Habang inihahanda niya ang mga sangkap para sa engrandeng handaan, naisip niya ang kanyang ina na sa mga sandaling iyon ay baka lugaw lamang ang kinakain sa kanilang munting tahanan. Ang kaibahan ng karangyaan ng mga ganid at ang kahirapan ng mga tapat ay lalong nagpatibay sa kanyang hangarin na tapusin na ang lahat ng ito. Isang hapon bago ang handaan, may dumating na panauhin sa bahay. Isang babaeng nakasuot ng mamahaling damit, may dalang mga shopping bags na mula sa mga sikat na brand. Ma, Robert, nandito na ako, sigaw ng babae. Lumabas si Robert mula sa kanyang opisina
at sinalubong ang babae ng isang mahigpit na yakap. Si Mama Mabel naman ay halos magkandara pa sa pagbaba ng hagdan para halikan ang panauhin. Clarice, anak, mabuti at nakarating ka na. Tingnan mo nga, bagay na bagay sa'yo ang bagong dress na binili ni Robert para sa'yo. Wika ni Mabel habang pinagmamasdan ang babae mula ulo hanggang paa. Nakatayo si Lauren sa pintuan ng kusina. Hawak ang isang tray ng baso. Clarice, ang babaeng nag-transfer ng pera ng kanyang ama, ang babaeng tinawag ni Robert na pinsan pero tinawag ni Mabel na anak. Ang bawat piraso ng puzzle ay dahan-dahang naglalapat sa kanyang isipan. Sino siya, Robert? Tanong ni Lauren. Ang kanyang boses ay malamig gaya ng yelong unti-unting natutunaw. Bahagyang nagulat si Robert ngunit mabilis na nakabawi. Hon, ito si Clarice. Yung pinsan ko na sinasabi ko sa iyo. Clarice, ito si Lauren, ang asawa ko. Clarice looked at Lauren with a smirk. A look of superiority that made Lauren's blood boil. So, ikaw pala ang asawa ni Kuya Robert. Thank you sa lahat, ha? Sabi ni Kuya. Utang na loob ko raw sa inyo ang lahat ng luho ko ngayon. Ang salitang utang na loob ay tila isang sampal sa mukha ni Lauren. Ang bawat sentimong pinaghirapan niya, ang bawat puyat at pagod, ay ginamit para buhayin ang anak sa labas ng kanyang biyenan, habang ang sarili niyang ina ay naghihingalo sa sakit. Hindi nakaimik si Lauren. Tinalikuran niya ang mga ito at bumalik sa kusina. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan si Marco. Marco, nandito na si Clarice at may pirma na sila. Ihanda mo na ang lahat ng dokumento para sa linggo. Gusto kong sa gitna ng kanilang pagdiriwang, maramdaman nila ang lamig ng rehas at ang pait ng pagkawala ng lahat. Habang nakatingin sa mga dambuhalang litson at mga mamahaling palamuti na nakahanda para sa bukas, isang malungkot na ngiti ang sumilip sa mga labi ni Lauren. Bukas, ang handaan ng mga ganid ay magiging isang libing para sa kanilang mga pangarap. Diyan ka bagay sa sahig. Basura ka na nga, pati ba naman ang mga gamit ko gagawin mong basura? Ang matinis at mapang-alipustang boses ni Mama Mabel ay bumasag sa katahimikan ng hapon. Kararating pa lamang ni Aling Teresa sa bahay, dala ang isang maliit na lalagyan ng kakanin na pinaghirapan niyang lutuin para sana ibigay kay Lauren bago ang handaan bukas. Ngunit sa kamalas-malasan, habang naglalakad siya sa sala, bahagya siyang napatid sa makapal na carpet at nasagi ang isang ganting-garing na plorera. Ang plorerang binili ni Robert gamit ang pera ni Lauren. Nang marinig ni Lauren ang sigaw, mabilis siyang tumakbo mula sa kusina. Ang kanyang puso ay tila gustong tumalon sa kanyang lalamunan sa kaba. Sa gitna ng sala, nakita niya ang kanyang ina na nakaluhod sa sahig. Nanginginig ang mga kamay habang pilit na pinupulot ang mga piraso ng nabasag na seramika. Ang kakanin na dala nito ay nakakalat sa sahig, tila mga pangarap na nayurakan. Ma, ano pong nangyayari? Nay! Sigaw ni Lauren habang mabilis na lumalapit sa ina. Ang tanga-tanga kasi ng nanay mo, Lauren. Hindi na nga marunong kumatok ng maayos, naninira pa ng gamit. Alam mo ba kung magkano ang halaga niyan? Mas mahal pa yan sa buhay niyo, bulyaw ni Mabel, habang ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Nay, ayos lang po ba kayo? May sugat po ba kayo? Tanong ni Lauren, binaliwala ang bulyaw ng biyenan. Nakita niya ang isang maliit na hiwa sa palad ng ina. Ang dugo ay dahan-dahang pumatak sa puting carpet. Pasensya na, Lauren. Pasensya na po, madam. Hindi ko po sinasadya. Pagmamakaawa ni Aling Teresa, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot at hiya. Ngunit imbes na maawa, lalong nanggigil si Mabel. Inagaw niya ang walis na hawak ni Lauren at itinulak si Aling Teresa ng malakas. Ang matanda, na mahina na ang mga tuhod, ay nawalan ng balanse at tumama ang ulo sa kanto ng isang mesa bago tuluyang bumagsak sa sahig. Diyan kabagay sa sahig, kasama ng mga basura, malamig na sabi ni Mabel, habang pinapagpagan ang kanyang kamay na tila ba nadumihan sa pagtulak sa matanda. Nanigas si Lauren. Ang mundo sa paligid niya ay tila huminto sa pag-ikot. Nakita niya ang kanyang ina na hindi na gumagalaw, may bahid ng dugo na dahan-dahang lumalabas sa gilid ng ulo nito. Ang bawat sakripisyo, ang bawat pagtitiis ni Aling Teresa, para lamang mapagtapos siya, ang lahat ng pagmamahal na ibinigay nito. Ngayon ay tila binaboy ng isang babaeng walang puso. Eksaktong pagdating ni Robert mula sa labas. Nakita niya ang eksena, ngunit imbes na tulungan si Lauren, mabilis siyang lumapit sa kanyang ina. Ma, anong nangyari? Bakit ka sumisigaw?
Baka marinig ka ng mga kapitbahay. Ani Robert, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala para sa imahe ng kanilang pamilya, hindi para sa buhay ng taong nakahandusay. Robert, tulungan mo ako. Si nanay itinulak siya ng mama mo. Sigaw ni Lauren, ang kanyang mga mata ay puno ng luha at pait. Tiningnan ni Robert si Aling Teresa nang may halong pandidiri. Pagkatapos ay tumingin siya kay Lauren. Lauren, easy lang. Baka naman nadulas lang ang nanay mo. Alam mo namang mabilis uminit ang ulo ni mama kapag may nasisira sa bahay. Dalhin mo na lang siya sa ospital ng tahimik. Nakakahiya sa mga bisita na darating bukas. Ayaw kong magkaroon ng eksena rito. Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng pag-ibig at pag-asa ni Lauren para kay Robert ay tuluyang naputol. Ang katahimikan ni Lauren ay mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Dahan-dahan niyang binuhat ang kanyang ina, ang bigat ng katawan nito ay tila pasan-pasan ang lahat ng pait ng kanyang buhay. Tumingin siya kay Mabel, pagkatapos ay kay Robert. Ang kanyang mga mata ay hindi nakakikitaan ng luha, kundi ng isang madilim at matalas na determinasyon. Ospital! Dun ko siya dadalhin, bulong ni Lauren. Pero pagbalik ko, sisiguraduhin kong wala na kayong babalikang bahay. Ano ka mo? Anong pinagsasabi mo, Lauren? Takang tanong ni Robert. Ngunit binaliwala na siya ni Lauren. Habang palabas ng pinto, bitbit ang walang malay na ina, narinig pa ni Lauren ang pagrereklamo ni Mabel tungkol sa mantsa ng dugo sa carpet. Sa bawat patak ng ulan sa labas, tila ito ay pagsang-ayon ng langit sa sisimulan niyang pag-aalsa. Ang tulak ng kasamaan ni Mabel ay naging huling hudyat para kay Lauren na bitawan na ang lahat ng pagiging maawain. Bukas, sa araw ng kanilang pinakahihintay na handaan, hindi lang florera ang mababasag. Mababasag ang bawat pader ng kasinungalingan na itinayo ng mga ilustre. Ang puting kisame ng ospital ay tila isang malawak na desyerto ng kawalan ng pag-asa. Amoy ng gamot at malamig na hangin mula sa aircon. Ang tanging kasama ni Lauren sa loob ng maliit na silid. Nakatingin siya sa kanyang ina, si Aling Teresa, na ang ulo ay nababalot ng makapal na benda. Ang tunog ng monitor na nagpapakita ng tibok ng puso ng kanyang ina ay ang tanging nagpapatunay na buhay pa ito. Ngunit para kay Lauren, ang bawat pitik nito ay tila isang sumbat. Dahan-dahang kinuha ni Lauren ang isang basang bimpo at pinunasan ang mga daliri ng kanyang ina. Dito siya napatigil. Pinagmasdan niya ang mga kalyo, ang mga gatla sa balat, at ang mga sugat na tuyo na mula sa ilang dekadang paglalaba para lamang mapagtapos siya. Ito ang mga kamay na nagbigay sa kanya ng lahat. Ngunit ito rin ang mga kamay na hinayaan niyang itulak at apak-apakan ng mga taong itinuring niyang pamilya. Patawad, Nay. Patawad dahil naging mahina ako, bulong ni Lauren. Walang luhang pumatak mula sa kanyang mga mata. Tuyot na ang kanyang balon ng pighati, at ang natitira na lamang ay ang malamig at matalas na galit. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone sa ibabaw ng lamesa. Ang pangalan ni Robert ang lumabas. Sa loob ng ilang segundo, tinitigan lang ito ni Lauren bago sinagot. Lauren, nasaan ka na ba? Ang aga-aga pa pero wala ka rito para asikasuhin ang catering. Ang gulo-gulo rito, si Mama ay stress na dahil hindi mahanap ang susi ng wine cellar, bungad ni Robert. Walang tanong kung kumusta ang biyanan. Walang tanong kung gising na ba si Aling Teresa. Nasa ospital pa ako, Robert. Hindi pa maayos ang kalagayan ni Nanay. Sagot ni Lauren, ang kanyang boses ay patag. Walang emotion, tila isang makina. Diyos ko, Lauren, pwede mo namang iwanan muna ang nanay mo riyan sa mga nurse. Importante ang araw na ito. Darating ang mga business partners ko, pati ang mayor. Huwag mo kaming ipahiya rito, singhal ni Robert. Bumalik ka na rito ngayon din. Mag-ayos ka, isuot mo yung binili nating dress. Kailangan nating magmukhang perpektong pamilya. Perpektong pamilya, ulit ni Lauren sa kanyang isipan. Isang mapait na ngiti ang sumilip sa kanyang mga labi. Sige Robert, darating ako. Sisiguraduhin kong hindi niyo malilimutan ang handaang ito. Pagkababa ng telepono, bumukas ang pinto ng silid at pumasok si Marco. May dala itong isang itim na folder. Ang mukha ng abogado ay seryoso, bakas ang pagpupuyat sa pag-aayos ng mga dokumento. Lauren, handa na ang lahat. Nakuha ko na ang temporary restraining order at ang injunction para sa property. May hawak din akong ebidensya ng embezzlement ni Robert sa pondo ng kumpanya nyo, wika ni Marco. Pero sigurado ka ba rito? Kapag ginawa mo ito sa harap ng lahat, wala nang balikan.
Tumingin si Lauren kay Marco pagkatapos ay muling lumingon sa kanyang ina. Marco, noong itinulak ni Mabel ang nanay ko, doon na natapos ang lahat ng balikan. Ang gusto ko ngayon ay hustisya, hindi lang para sa pera, kundi para sa dangal ng nanay ko na tinapak-tapakan nila. Kinuha ni Loren ang folder at binasa ang bawat pahina. Ang Kehoch Futui Bangja ay hindi lamang tungkol sa pagbawi ng pera. Ito ay tungkol sa pagpapakita sa buong mundo kung gaano kabulok ang pamilyang ilustre sa likod ng kanilang mga mamahaling hiyas. May isa pa akong nalaman, Lauren, dagdag ni Marco. Ang bahay na balak nilang ilipat sa pangalan ni Mabel. Hindi lang pala iyon basta bahay. Ginawa itong collateral ni Robert sa isang malaking utang kay Clarice. Kung mawawala ang bahay na iyon sa kanila, hindi lang sila mawawalan ng matitirhan. Kakasuhan din sila ni Clarice ng estafa. Lalong tumalas ang tingin ni Lauren. Mabuti, hayaan nating mag-away ang mga ganid sa gitna ng kanilang sariling bitag. Bago lumisan si Lauren, humalik siya sa noo ng kanyang ina. Isang mahabang hininga ang pinakawalan niya, tila ba iniiwan niya sa silid na iyon ang lahat ng kanyang kahinaan. Paglabas niya ng ospital, ang sikat ng araw ay tumama sa kanyang mukha, ngunit hindi nito natunaw ang lamig sa kanyang puso. Sumakay siya sa kanyang sasakyan at tiningnan ang sarili sa rearview mirror. Naglagay siya ng matingkad na pulang lipstick, isang kulay na hindi niya kailanman isinuot dahil sabi ni Robert ay masyadong palaban tingnan. Ngayon, Robert, tingnan natin kung hanggang saan ang itatagal ng iyong perpektong pamilya, bulong ni Loren habang pinapaandar ang makina ng sasakyan patungo sa bahay na malapit na niyang wasakin. Pagpasok ni Lauren sa mansyon, sinalubong siya ng ingay ng mga kagamitang ikinukumpuni at amoy ng mga mamahaling pabulatlak na tila sumasakal sa kanyang hininga. Ang bawat sulok ng bahay ay pinalamutian ng ginto at kristal, mga bagay na binayaran ng kanyang dugo, pawis at ng kalusugan ng kanyang ina. Nandito ka na rin sa wakas! Tingnan mo ang oras, Lauren. Kanina ka pa hinahanap ng coordinator. Bungad ni Mama Mabel. Nakasuot na ito ng kanyang gown na kulay lila, ang mga alahas sa leeg at kamay ay tila naglalaban sa kinang. At bakit ganyan ang ayos mo? Sabi ko sa iyo, magmukha kang disente. Tiningnan ni Lauren ang kanyang biyenan. Ang matanda ay tila nakalimutan na ang karahasang ginawa nito kahapon. Walang bakas ng pagsisisi, walang anino ng hiya. Pasensya na ma, inasikaso ko lang ang lahat para siguradong walang magiging problema sa handa nyo, mahinahong sagot ni Lauren. Ang kanyang boses ay malamig, walang emosyon, gaya ng isang malalim na balon na hindi mo matantiya ang lalim. Dapat lang, siguraduhin mo na maayos ang lahat dahil maraming VIP ang darating. Ayaw kong mapahiya sa harap ni Clarice at ng mga kaibigan ko, dagdag ni Mabel bago ito muling humarap sa salamin para ayusin ang kanyang buhok. Umakit si Lauren sa itaas para mag-ayos. Sa gitna ng pasilyo, nakita niya ang pinto ng opisina ni Robert na bahagyang nakabukas. Narinig niya ang mahinang pag-uusap sa loob. Dahan-dahan siyang lumapit at sumandal sa pader. Pinipigilan ang bawat paghinga para makinig. Robert, kailangan ko ang pera ngayong gabi. Sabi mo kapag nakuha mo na ang huling pirma ni Lauren, mababayaran mo na ang utang mo sa akin. Ang boses ni Clarice ay puno ng pagbabanta. Hindi lang interest ang hinihingi ko ngayon. Gusto ko ang share ko sa bahay na ito gaya ng ipinangako mo. Clarice, relax lang. Hawak ko na ang papeles. Maya-maya lang, pagkatapos ng party, ililipat na natin ang pondo. Sagot ni Robert. Ang boses nito ay may halong pakiusap. Alam mo namang ginagawa ko ito para sa atin. Konting tiis na lang, mawawala na sa eksena si Lauren. Siguraduhin mo lang, dahil kung hindi, ilalabas ko ang lahat ng ebidensya ng mga peking pirma mo sa kumpanya. Hindi lang ikaw ang babagsak, pati ang nanay mo, banta ni Clarice. Napahawak si Lauren sa kanyang dibdib. Ang matinding pait ay muling gumapang sa kanyang sistema. Hindi lang pala si Clarice ang nakikinabang. Ginagatasan din nito si Robert gamit ang mga lihim nito. Ang buong pamilya ilustre ay isang malaking pugad ng mga ahas na handang tuklawin ang isa't isa para sa pera. Dahan-dahang pumasok si Lauren sa kanilang silid. Binuksan niya ang kanyang closet at kinuha ang pulang dress na itinago niya. Hinawakan niya ang tela nito, malamig, madulas at matapang. Ang bawat bulong sa loob ng malawak na sala ay tila tunog ng libu-libong bubuyog na dahan-dahang gumagapang sa balat ni Robert. Nakatayo sa gitna ng silid si Mr. Santillan, ang dating kasosyo ni Robert na binalitaang naghirap matapos ang isang failed investment, 3 taon na ang nakalilipas. Ngunit ang lalaking nasa harap nila ngayon ay hindi mukhang naghihirap.
Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa puot at determinasyon. Mr. Santillan, baka pwedeng pag-usapan natin ito sa opisina? Maraming tao rito, hindi ito ang tamang lugar para sa iyong mga akusasyon. Nanginginig ang boses ni Robert. Pilit na itinatago ang takot sa likod ng isang pilit na ngiti. Bakit, Robert? Natatakot ka ba na malaman ng mga bisita mo na ang mansyong ito ay itinayo mula sa perang ninakaw mo sa akin at sa kumpanya? Sigaw ni Mr. Santillan. Inihagis niya ang mga dokumento sa gitna ng buffet table, dahilan upang tumalsik ang ilang baso ng champagne sa mamahaling tela. Ang bawat piraso ng papel ay naglalaman ng mga audit trail na nagpapatunay ng embezzlement. Lapastangan ka! Sino ka para sirain ang selebrasyon ng pamilya ko? Sabat ni Mama Mabel habang mabilis na lumalapit. Guard! Ilabas ang taong ito! Wala siyang imbitasyon! Huwag niyo akong hawakan, pagtabig ni Mr. Santillan sa gwardiya. Tumingin siya sa mga bisitang kanina ay humahanga sa karangyaan ng bahay. Ang pamilyang ito ay nabubuhay sa kasinungalingan. Ang bahay na ito ay hindi sa kanila. Ito ay nakasangla sa ilalim ng mga peking pirma. Sa itaas ng hagdan, dahan-dahang lumitaw si Loren. Ang kanyang pulang gown ay tila isang dumadaloy na ilog ng dugo sa gitna ng puti at gintong paligid. Ang lahat ng mata ay nabaling sa kanya. Ang katahimikan ay naging kasing bigat ng tingga. Loren, anak, sabihin mo sa kanila na hindi totoo ito. Sabihin mo sa kanila kung gaano tayo naghirap para rito. Sigaw ni Mabel, umaasang ang kanyang utu-utong, manugang ay magliligtas muli sa kanila. Dahan-dahang bumaba si Loren, ang bawat tunog ng kanyang sapatos sa marmol na sahig ay tila isang hatol ng kamatayan. Nang makarating siya sa gitna, hindi niya tiningnan si Mabel. Tiningnan niya si Robert na ngayon ay pawis na pawis at hindi makatingin ng diretso. Totoo ang sinasabi niya, Ma, mahinahong sabi ni Loren. Ang kanyang boses ay malinaw at buo, umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng mansyon. Ano, Loren, anong pinagsasabi mo? Nababaliw ka na ba? Galit na tanong ni Robert. Baka nakakalimutan mo, ikaw ang pumirma sa mga papeles na yon. Pumirma ako dahil naniwala ako sa iyo, Robert. Pero ang hindi mo alam, bago ko ibinigay ang huling pirma kagabi, nakausap ko na si Mr. Santillan at ang bangko, wika ni Loren. Kinuha niya ang folder na hawak ni Mr. Santillan at itinaas ito. Ang pirma ko sa mga loan na kinuha mo noong nakaraang 2 taon ay peke. At ang pirma ko kagabi, iyon ang tunay. Pero iyon ay para sa isang deed of assignment na naglilipat ng lahat ng assets mo sa isang trust fund para sa mga biktima ng panloloko mo. Halos matumba si Mama Mabel sa narinig. Si Clarice, na kanina ay nakatayo lang sa gilid, ay mabilis na lumapit at hinablot ang braso ni Robert. Robert, ang sabi mo ay ligtas ang pera ko. Ang sabi mo ay sa akin mapupunta ang bahay na ito. Pera mo? O perang ninakaw niyo sa insurance ng tatay ko? Singhal ni Loren kay Clarice. Alam ko na ang lahat. Alam ko na magkapatid kayo ni Robert sa labas at alam ko na ginamit niyo ako para punduhan ang luho niyo habang ang nanay ko ay halos mamatay sa kakulangan ng gamot. Nagkaroon ng malakas na bulungan sa mga bisita. Ang hiya na iniwasan ni Robert ay dambuhalang sumampal sa kanyang muka. Ang mga business partners na kanina ay nakikipagkamay sa kanya ay dahan-dahang umaatras. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pandidiri. Biglang bumukas ang malaking pinto ng mansyon. Pumasok si Marco, kasunod ang isang lalaking nakasuot ng barong at may dalang opisyal na dokumento, ang sheriff. Good evening, kami ay narito para isilbi ang writ of preliminary attachment. Anunsyo ng sheriff. Lahat ng kagamitan at ang mismong property na ito ay nasa ilalim na ng kustodya ng korte hanggat hindi natatapos ang kasong estafa at falsification of public documents. Hindi pwede, akin ang bahay na ito. Robert, gawin mo ang paraan. Sigaw ni Mabel habang pilit na niyayakap ang isang gintong estatwa na tila ba maililigtas nito ang kanyang mundo. Tumingin si Loren kay Robert na ngayon ay nakaluhod na sa sahig. Ang kanyang mukha ay baon sa kanyang mga kamay. Wala na ang mapanlinlang na asawa. Ang natira na lamang ay isang duwag na lalaking nabulag ng sariling kasakiman. Ang handaan na ito ay hindi para sa inyo, Robert. Bulong ni Loren habang nilalampasan ang kanyang asawa. Ito ay para sa kalayaan ko. Huwag mong dungisan ang pangalan ng nanay ko, Clarice. Wala kayong karapatang banggitin ang pangalan niya sa gitna ng lahat ng dumi na ginawa ninyo. Ang boses ni Loren ay parang haplit ng latigo, matalim, at puno ng pangangalit. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas at bumababa, habang ang pulang gown na suot niya
ay tila naging simbolo ng isang nag-aapoy na galit. Sa gitna ng nagkakagulong mga bisita na nagkukumahog ng lumabas, ang katahimikan sa pagitan ni Lauren at Clarice ay naging kasing bigat ng isang paparating na sakuna. Isang mapang-uyam na tawa ang pinakawalan ni Clarice. Inilabas niya ang isang luma at naninilaw na dokumento mula sa kanyang mamahaling clutch bag. Bakit hindi mo itanong sa nanay mo kung bakit siya pinalayas sa pamilya Ilustre 3 dekada na ang nakalilipas? Bakit hindi mo itanong kung anong alahas ang tinangay niya na naging dahilan ng pagkamatay ng lola ni Robert sa sama ng loob? Nanigas si Lauren. Ang bawat salita ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang utak. Alam niyang naging katulong ang kanyang ina sa mga Ilustre noong kabataan nito, ngunit ang kwentong alam niya ay umalis ito ng maayos para magpakasal. Pagsisinungaling, gagawa kayo ng kwento para lang iligtas ang sarili niyo, sigaw ni Lauren, ngunit sa loob niya, isang binhi ng duda ang nagsimulang tumubo. Robert, sabihin mo sa kanya, sabihin mo ang totoo! Sigaw ni Mama Mabel habang pilit na inaagaw ang kanyang mga alahas mula sa mga tauhan ng sheriff na nag-i-inventory ng mga gamit. Kinuha ng nanay niya ang natitirang yaman ng mga Ilustre noon, kaya tayo naghirap. Kaya tayo napilitang mandaya dahil ninakawan kami ng pamilya niya. Tumingin si Lauren kay Robert. Ang asawa niya ay nakaupo pa rin sa sahig. Ang mukha ay basa ng pawis at luha. Wala itong imik, tila isang rebulto ng kahihiyan. Ang katahimikan ni Robert ay tila pagsang-ayon sa mga paratang ng kanyang ina. Tama na ang drama, dalhin na ang mga yan sa istasyon, utos ng opisyal ng pulisya. Dahan-dahang binitbit ng mga pulis si Robert at Mama Mabel. Ang tunog ng mga posas na naglalapat sa kanilang mga pulso ay umalingaw-ngaw sa malaking sala, isang tunog na dapat sana ay nagbigay ng kapayapaan kay Lauren, ngunit ngayon ay tila isang malungkot na musika. Lauren, tulungan mo ako! Asawa mo ako, Lauren! Maawa ka! Pagmamakaawa ni Robert habang kinakaladkad siya palabas. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Ang dating mapang-aping asawa ay naging isang kaawa-awang nilalang sa isang saglit. Wala akong asawa, Robert. Ang asawa ko ay namatay na kasabay ng dangal mo, malamig na sagot ni Lauren. Hindi niya nilingon ang asawa hanggang sa tuluyan itong maisakay sa mobile ng pulis. Naiwan si Lauren sa gitna ng mansyong unti-unti nang nagdidilim ang mga ilaw. Ang mga mamahaling dekorasyon ay tinakpan ng mga yellow tape ng pulisya. Ang karangyaan na dati ay kinaiinggitan ng lahat. Ngayon ay tila isang malaking libingan ng mga ambisyon. Ilustre. Isang apelido na dati ay simbolo ng aking pagdurusa, ngayon ay naging mitya ng aking tunay na pagkatao. Nakaupo si Lauren sa tabi ng higaan ng kanyang ina. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Ang bawat salitang binitawan ni Aling Teresa ay tila isang malakas na agos na tumatangay sa lahat ng kanyang pinaniniwalaan. Ang lalaking itinuring niyang ama, ang magsasakang nagpalaki sa kanya sa probinsya, ay ang itinakwil na anak ng matandang Don Ilustre. At siya, si Lauren, ang tanging direktang tagapagmana ng lahat ng yaman na kinuha ni Robert. Bakit niyo itinago, Nay? Bakit hinayaan niyo kaming maghirap habang sila ay nagpapakasasa sa hindi naman sa kanila? Tanong ni Lauren, ang boses ay puno ng pait. Dahil ang yaman ng mga Ilustre ay may kalakip na sumpa, Lauren, mahinang sagot ni Aling Teresa, ang mga mata ay nakatingin sa malayo. Ang tatay mo, ayaw niyang lumaki ka sa mundong puno ng kasakiman. Pinili naming mamuhay ng simple para protektahan ka. Pero hindi ko akalain na ang tadhana mismo ang maglalapit sa iyo sa kanila. Isang matinding pait ang bumalot sa lalamunan ni Lauren. Ang irony ng kanyang buhay ay mas masakit pa sa anumang sampal. Ipinakasal siya ni Mabel kay Robert dahil alam ng matanda ang katotohanan. Ginamit nila ang kasal para selyuhan ang kanilang kontrol sa yaman na dapat ay sa kanya. Ang 3 taon niyang pagsisilbi ay hindi lang pala pagpapakababa. Ito ay isang sistematikong pagnanakaw sa kanyang sariling pagkatao. Kinabukasan, dinalaw ni Lauren si Robert sa kulungan. Hindi siya pumunta roon para magmakaawa o para magpatawad. Pumunta siya para maningil. Sa likod ng rehas, ang dating makinis at mapagmataas na si Robert ay mukhang basahan. Ang kanyang polo shirt ay marumi na. Ang kanyang mga mata ay lubog at puno ng takot. Nang makita niya si Lauren, mabilis siyang lumapit sa bakal na rehas. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig na sumunggab sa hangin. Lauren, Hon, salamat at dinalaw mo ako. Kausapin mo si Marco, bawiin mo ang kaso.
Nagkamali ako, alam ko, pero magsisimula tayo ulit. Ibibigay ko lahat, pangako. Pagmamakaawa ni Robert, ang kanyang boses ay garalgal at puno ng desperasyon. Tinitigan siya ni Lauren ng diretso sa mata, malamig, matalas, at walang bahid ng awa. Magsisimula ulit? Robert, ang perang ninakaw mo, ang bahay na itinayo mo, at ang lupang isinangla mo. Alam mo ba kung kanino talaga iyon? Anong ibig mong sabihin? Takang tanong ni Robert. I am an illustre, Robert. By blood, ang tatay ko ang tunay na tagapagmana na pinalayas nyo, wika ni Lauren. Ang bawat salita ay tila isang patalim na tumatama sa mukha ng asawa. Hindi mo lang ako ninakawan bilang asawa. Ninakawan mo ang tunay na may-ari ng lahat ng tinatamasa nyo. Ang akala nyo ay nauto nyo ako, pero ang totoo, kayo ang mga anay na kumakain sa sarili ninyong kuta. Halos matumba si Robert sa narinig. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel. Ang katotohanang ang babaeng minaltrato niya, ang babaeng itinuring niyang glorified maid, ay ang mismong reyna ng kahariang pilit niyang ninanakaw, ay isang sampal na hindi niya kayang tiisin. Hindi totoo yan. Nagsisinungaling ka, sigaw ni Robert, habang pilit na niyayakap ang rehas. Tingnan mo ang mga dokumentong ito. Iniharap ni Lauren ang mga papeles ng DNA test at ang orihinal na testamento na nakuha ni Marco mula sa isang lumang vault. Bukas, ililipat na ang lahat ng assets sa pangalan ko. At ikaw? Mabubulok ka rito kasama ang nanay mo. Ang bawat sentimong kinuha nyo ay babayaran nyo ng kalayaan nyo. Mabilis na tinahak ni Lauren ang pasilyo ng ospital. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na nagbababadya ng panganib. Ang boses ni Marco sa telepono ay patuloy na umuukit sa kanyang isipan. Isang lumang kaso ng pagkamatay, isang paratang na ang kanyang ina ang pumatay sa matandang Don Ilustre upang itago ang pagnanakaw ng alahas. Pagpasok niya sa silid, nadatnan niya si Aling Teresa na putlang-putla, habang 2 pulis ang nakatayo sa gilid ng higaan nito. Si Marco ay abalang nakikipagtalo sa isang lalaking nakasuot ng barong, ang abogado ni Clarice. Hindi niyo pwedeng dalhin ang nanay ko. May sakit siya at wala siyang kasalanan. Sigaw ni Lauren habang mabilis na humarang sa harap ng kanyang ina. Mrs. Ilustre, may lumabas na bagong ebidensya mula sa kampo ni Clarice Ilustre. Isang affidavit mula sa isang saksi na nagsasabing nakita niya ang iyong ina na naglalagay ng lason sa gamot ng Don 30 taon na ang nakalilipas. Paliwanag ng opisyal. Tumingin si Lauren kay Aling Teresa. Ang matanda ay umiiyak, ang kanyang mga balikat ay nayuyugyog sa matinding pighati. Lauren, anak, hindi ko ginawa yon. Ang totoo. Ang lola ni Robert, si Mabel, sila ang nagpabaya sa Don dahil gusto na nilang makuha ang mana. Sapat na ang kwento, sa presinto na kayo magpaliwanag, singhal ng kabilang abogado. Ngunit bago pa man mahawakan ng mga pulis si Aling Teresa, itinaas ni Marco ang kanyang kamay. Sandali lang, kung may affidavit kayo, mayroon din kaming hawak na mas matibay. Isang deathbed confession na ipinadala sa akin ng isang retiradong notaryo publiko ngayong hapon lang. Inilabas ni Marco ang isang lumang digital voice recorder at isang dokumentong may selyo ng korte. Ang matandang Don Ilustre ay alam na balak siyang lasunin ng sarili niyang pamilya, ni Mabel at ng kanyang asawa. Ang nanay ni Lauren, si Teresa, ang nagligtas sa kanya sa pamamagitan ng pagtatapon ng nilalasong gamot. Iyan ang dahilan kung bakit siya pinalayas at pinagbintangang nagnakaw, para hindi siya paniwalaan ng publiko. Nanahimik ang buong silid. Pinindot ni Marco ang play. Isang nanghihinang boses ng isang matandang lalaki ang umalingaw-ngaw sa loob ng silid. Teresa ko, patawad dahil hindi kita naipagtanggol sa mga hayop kong kamag-anak. Lauren na po, kung naririnig mo ito, ikaw ang tunay na tagapagmana ng lahat. Ang mga papel ay nasa ilalim ng pangalan ng iyong ama. Huwag mong hahayaang kainin sila ng kasakiman. Ang bawat salita ng yumaong Don ay tila isang mainit na yakap mula sa kabilang buhay na naglilinis sa pangalan ni Aling Teresa. Ang mga pulis ay nagkatinginan, habang ang abogado ni Clarice ay dahan-dahang umatras hanggang sa makalabas ng silid. Marco, nahanap niyo na? Bulong ni Lauren. Ang kanyang mga mata ay puno na ng luha ng kaginhawaan. Lauren, at higit pa riyan, nahuli na rin si Clarice sa airport habang sinusubukang tumakas dala ang mga peking dokumento. Siya ang gumawa ng peking affidavit laban sa nanay mo para takutin ka, tugon ni Marco.
Dahan-dahang binuksan ni Loren ang sobrang ibinigay ng bata sa labas ng korte. Ang papel sa loob ay may amoy ng mamahaling pabango ni Clarice. Isang amoy na dati ay nagpapaba sa kanyang loob, ngunit ngayon ay tila isang tuyong alaala na lamang. Loren, akala mo ba ay nakuha mo na ang lahat? Ang lupang kinatatayuan ng bahay niyo sa probinsya ay may nakatagong utang na hindi mababayaran ng kahit anong yaman. Hihintayin kita sa muli nating pagkikita. Binasa ni Loren ang bawat salita ng may malamig na mukha. Pagkatapos, dahan-dahan niyang pinunit ang papel sa maliliit na piraso hanggang sa tangayin ito ng hangin sa gitna ng kalsada. Tiningnan niya si Marco na nakatayo sa kanyang tabi, naghihintay ng kanyang reaksyon. Marco, paki-check ang lahat ng records ng lupa sa probinsya. Pero sa tingin ko, ito na ang huling hininga ng isang nalulunod. Mahinahong sabi ni Loren. Hindi na ako ang babaeng takot sa mga anino. Ang dilim ay wala ng kapangyarihan sa taong nakakita na sa liwanag. Tumango si Marco, bakas ang paghanga sa kanyang mga mata. Tapos na ang laro nila, Loren. Ang lahat ng banta ni Clarice ay wala ng basehan. Dahil ang lahat ng dokumentong hawak niya ay napatunayang peke sa korte kanina. Wala na silang kahit anong alas laban sa iyo. Pagkalipas ng isang buwan, hindi pinili ni Loren na manirahan sa mansyong itinayo ni Robert. Ipinagbili niya ito at ang malaking bahagi ng pera ay ibinigay niya sa mga foundation na tumutulong sa mga biktima ng domestic abuse at financial exploitation. Pinili niyang iparenovate ang lumang ancestral house ng mga ilustre sa probinsya, ang bahay kung saan nangarap ang kanyang ama at kung saan tunay na naging malaya ang kanyang ina. Ang takip silim sa probinsya ay hindi katulad ng sa lungsod. Dito ang paglubog ng araw ay tila isang dahan-dahang pagpikit ng mga mata ng kalikasan, payapa, at walang pagmamadali. Ang langit ay nagmistulang isang canvas na pinintahan ng kulay rosas, kahel, at lila. Mga kulay na tila sumisimbolo sa bawat emosyong pinagdaanan ni Loren mula sa pait ng kahapon hanggang sa tamis ng kasalukuyan. Nakatayo si Loren sa harap ng gate. Pinagmamasdan ang lalaking bumaba mula sa puting sasakyan, si Miguel. Ang kababata niyang noon ay nangako na maghihintay sa kanya bago siya nabulag sa mga matatamis, ngunit nakalalasong pangako ni Robert. Ang kahon na hawak ni Miguel ay hindi gaanong kalakihan, ngunit ang paraan ng pagkakayakap niya rito ay tila ba naglalaman ito ng isang napakahalagang kayamanan. Miguel, anong ginagawa mo rito? Tanong ni Loren, ang kanyang boses ay malambot, tila isang hanging dumadampi sa mga dahon. Narinig ko ang lahat, Loren. Ang balita, ang kaso, ang tagumpay mo, wika ni Miguel habang dahan-dahang lumalapit. Inabot niya ang kahon kay Loren. Nakita ko ito sa lumang bodega ni Tito bago siya pumanaw. Sabi niya, ibigay ko ito sa iyo kapag malaya ka na. Ngayon ko lang naintindihan kung anong ibig niyang sabihin. Dahan-dahang binuksan ni Loren ang kahon. Sa loob ay may mga lumang sulat, isang kupas na litrato ng kanyang ama noong bata pa ito, at isang maliit na susi na may nakaukit na letrang L. Ito ang huling piraso ng kanyang pagkatao na itinago ng panahon upang ibalik sa kanya sa sandaling handa na siyang tanggapin ang kanyang tunay na halaga. It's over, Loren. You don't have to fight anymore. Dagdag ni Miguel. Ang kanyang mga mata ay puno ng katapatan na kailanman ay hindi nakita ni Loren kay Robert. Ngumiti si Loren, isang ngiti na hindi napilit, kundi isang ngiting nagmumula sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Tumingin siya sa malayo, sa direksyon, kung nasaan ang bilangguan na kinapapalooban ni Robert at Mabel. Alam niyang sa mga sandaling ito, ang dalawa ay patuloy na nilalamon ng sarili nilang puot. Si Robert na dati ay sentro ng kanyang mundo, ngayon ay isa na lamang anino ng nakaraan na wala ng puwang sa kanyang bukas. Napatawad na ba niya ang kanyang sarili? Oo. Napatawad na niya ang kanyang sarili sa pagiging bulag, sa pagiging masyadong mapagmahal, at sa paghahatid ng pasakit sa kanyang ina. Ang pagpapatawad na iyon ang naging susi upang tuluyan siyang makalaya sa tanikala ng pamilya ilustre. Hindi na siya ang glorified maid na kayang manipulahin. Siya na ang reyna ng sarili niyang kapalaran. Nahanap na ba niya ang binyin? Sa bawat paghinga niya ng sariwang hangin sa probinsya, sa bawat tawa ng kanyang ina na naririnig niya mula sa loob ng bahay, nararamdaman ni Loren ang kapayapaang inakala niyang hindi na niya muling matatagpuan. Ang katahimikan ng gabi ay hindi na nakatatakot, kundi isang pagkakataon upang muling mangarap ng mas malalim. Ano ang bayhawk na iiwan niya para sa mga nakikinig sa kanyang kwento?
na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa laki ng mansyon o sa kinang ng mga alahas. Ang tunay na yaman ay ang dangal na hindi mo hahayaang nakawin ng iba, ang katapusan ng pagiging biktima, at ang lakas na tumayo mula sa pagkakalugmok. Na ang isang babae, gaano man siya apihin at hamakin, ay may kakayahang bumangon at bawiin ang lahat ng kinuha sa kanya. Salamat, Miguel. Salamat sa pagdating, sabi ni Lauren. Inanyayahan niya ang lalaki na pumasok sa loob. Halika, nakahanda na ang hapunan. Tamang-tama ang dating mo. Habang naglalakad sila patungo sa pinto, ang huling sinag ng araw ay tumama sa mukha ni Lauren, tila isang basbas mula sa langit. Ang pinto ng ancestral house ay dahan-dahang nagsara. Iniiwan sa labas ang lahat ng ingay at gulo ng mundo. Sa loob, ang bawat sulok ay puno ng liwanag, hindi mula sa mga mamahaling chandelier, kundi mula sa pag-ibig na dumaan sa apoy at lumabas na mas matibay at mas makinang kaysa sa ginto. Ang nobela ng buhay ni Lauren ay hindi nagtapos sa isang paghihigante. Nagtapos ito sa isang pagpili. Ang pagpiling mahalin ang sarili, protektahan ang pamilya, at maniwala na matapos ang pinakamahabang gabi, ang liwayway ay palaging darating para sa mga pusong hindi sumusuko.